Ito na po ang ikalawang araw ng hearing ng House Justice Committee at ngayon po ay didesisyon na kung sufficient ba in substance ang impeachment complaints kay PBBM. Ang tanong, lumusot kaya ngayon sa Justice Committee? Kahapon, yung unang araw, ang pinag-usapan sufficiency in form. Pag sinabing sufficiency in form, mga kabunyog, mga kababayan, yung mga formalities, yung porma. Halimbawa, permado ba ng mga complainants? Notaryado ba ito? Verified ba ito? Actually yung sinasabing sufficiency in form, ministerial yun eh. Bihira naman talaga ang hindi lulusot sa sufficiency in form. Kasi mga abogado ang gumawa nung yung impeachment complaints na yan. Maraming abogado ang bumusisi niyan. Tinitingnan nila yung mga prescribed na forms, yung mga required na forms, sinusunod lang naman yung forms niyan. At dahil sinusunod yung forms, sigurado lulusot yan. Kaya kahapon nung nagbutuhan, sabi naman natin, expected naman yun. Kasi kung papatayin nila yun sa form pa lang, sasabihin nila hindi sufficient in form. Masyadong yan eh. Kahit man lang sa form, hindi pumasa. Kaya kahapon, yung butuhan, 2 impeachment complaints. Ang unang impeachment complaint, 46 ang nakuhang boto, pabor na sufficient in form. Yung pangalawang impeachment complaint, yung sa 35, 35, sa substance mahihirapan. Kasi yung substance, sufficient ba in substance? Ang ibig sabihin niyan, yung bang mga grounds, yung mga allegations, yung mga akusasyon doon sa loob ng complaint, yung mga allegations doon, yun ba ay papasok sa mga grounds and offenses na punishable as impeachable? Kasi hindi naman lahat ng offenses na nagagawa ng isang official ay impeachable. May mga specific grounds lang na naka-enumerate sa Constitution. Yung bang mga sinasabing mga nalabag ng Pangulo na mga nalabag niyang mga provision sa Constitution o sa batas, yun ba ay pasok bilang impeachable offenses? Dun, kapag pasok yon sa impeachable offenses, sufficient in substance yun. Ngayon, magkakaroon na ba ngayon ng presentation ng mga ebidensya at testigo? Magkakaroon na ba ng hearing? Ipe-present na ba yung mga testigo at ebidensya? Hindi pa, kasi hindi pa ito yung trial proper. Ang ibig kong sabihin ng trial, hindi yung trial sa Senado. Yung pagsasalitain yung mga testigo, ipe-present yung mga ebidensya, hindi pa ito. Doon pa lang titingnan, based lang muna doon sa complaint. Yung yung sinubmit lang na complaint, doon lang titingnan. Ano ba ang mga nakalagay doon na grounds? Ano ba ang nakalagay doon na mga ebidensya at testigo? Based doon sa mga grounds na sinabi doon, pasok ba ito sa impeachable offenses? Kapag pasok sa impeachable offenses at pasado sa substance, ibig sabihin may sustansya, may merito ang final na impeachment, idideklara yan sufficient in form ay sufficient in substance. Magbubutuhan uli yan. Katulad kahapon, kung anong ginawa kahapon, magbubutuhan. Pareho na naman na impeachment complaint, bubutuhan. Kaya ngayong araw, 3 ang posibleng mangyari. Posibleng yung first impeachment complaint ay pumasa in substance, yung pangalawa hindi. Posibleng yung pangalawang impeachment complaint pumasa, yung una hindi. Or posibleng pareho pumasa, 4 pala. 4 pala ang posibilidad. Una, yung unang impeachment complaint pasa sa substance. Sufficient in substance. Yung ikalawa, hindi. Or pwede rin na yung unang impeachment complaint bagsak sa substance, pasok yung pangalawa. Or pwede rin, pasok yung una at second impeachment complaint, pasok sa substance. Katulad nung nangyari kahapon, pareho pasok sa form. Pwedeng pareho pumasok ngayon sa substance. Or pwedeng pareho bagsak sa substance.
Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang mangyayari ngayon. Magbubutuhan. Magbubutuhan. Ngayon, mas mabigat itong ngayon. Mas mabigat. Kasi kahapon, ano lang yun, sufficiency in form. Ang mga tiningnan lang doon kung notaryado, permado, verified. Ano yun ministerial nga yun. Ministerial. Pero ngayon, ang tanong na, ito bang mga aligasyon dito ng mga offenses na nakomit ng presidente, ng Pangulo, pasok ba ito bilang impeachable offenses? Pasok ba ito bilang pasok ba ito bilang impeachable offenses? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ang pag-uusapan ngayon. So ulitin ko ulitin ko. 4 ang posibleng kalalabasan. Ang una, pwedeng yung unang impeachment complaint ay sufficient in substance, yung ikalawa hindi. Or pwede rin na yung unang impeachment complaint hindi pasok in substance, hindi pasado, yung pangalawa pasado. Or pwede rin pareho pasado. Or pwede rin pareho bagsak. Paano kung pareho pasado? Papasok tayo dun sa sunod na stage. Ang sunod na stage, ayan na, ipipresent na yung mga testigo at ebidensya. Yun yung third stage. At pasasagutin na ang respondent, si PBBM. Pasasagutin na. Iimbitahan siya. Kung a-attend siya o hindi, nasa kanya. Yan yung pangatlong stage. Presentation na ng mga ebidensya at testigo. Parang mini trial, parang mini hearing, pero kapag diniklara ngayong araw na walang pumasa sa sufficiency in substance dun sa dalawa, wala na, hindi na magpo-proceed sa stage 3 o sa step 3. Wala na, patay na yung impeachment. Pero kapag may diniklarang pasado sa substance, magtutuloy sa step 3. Ano yung step 3? Hearing. Hearing. Kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan, aabangan talaga natin itong ngayon. Kasi ito na talaga yung, bagamat hindi pa ito yung pag pumasa yan ngayon, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Kasi magkakaroon pa ng hearing. Kung sabihin na sufficient in substance, ang kahit isa lang dun sa dalawa, o kaya yung pareho sufficient in substance, magpo-proceed sa step 3. Ang step 3 ay hearing. Ipipresent na yung mga testigo, pagsasalitain na. Ipipresent na yung mga documentary evidence. Parang hearing na yan. At bibigyan na ng pagkakataon ang ini-impeach na official na sumagot. Yan yung step 3. Sa bandang huli niyan, magdi-decide kung may probable cause o wala. Pag nagsabing may probable cause, i-refer sa plenary. Pero kung dito pa lang, sa pangalawang araw, sabihin ng hindi sufficient in substance, hindi na magpo-proceed sa step 3. Ngayon na araw pa lang, patay na yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ngayon talaga malalaman yan. Ngayon malalaman. Ngayon, ano ba kasi ang mga grounds? Diniscuss ko ito kagabi. Ayan ito kasi yung mga grounds. Ayan doon sa first complaint, ang mga grounds doon sa first complaint ay ito. Sige, pag-usapan natin to. Yung mga grounds sa first complaint, ang nag-file ng unang impeachment complaint ay ang lawyer na si Andre De Jesus. Ito yung sinasabing peke daw yung impeachment complaint na una kasi ano daw yan? Tao daw yan ni Lisa Araneta dahil yan yung abogado daw na nag-file ng disbarment kay Glenn Chong. Anyway, sabi niya naman ni Attorney Andre De Jesus, hindi daw siya tao ni Lisa Araneta. Ang nag-endorse nito ay yung party list representative na si Jet Nisay. Yan, Sara yan eh. Anyway, ano ba ang grounds niya? Ang grounds niya ay ito. Ordering or allowing the surrender of former President Rodrigo Duterte to the ICC without due process. Kumbaga, isa sa mga grounds niya nito ni Jet Nisay, yung tungkol sa pag-surrender daw ng gobyerno ni PBBM o ng administrasyon sa ICC.
Yan mga kabunyog, mga kababayan. Pangalawang ground niya, failure to veto and programmed appropriations in the national budgets. Graft and corruption, including receiving kickbacks from budget insertions and ghost flood control project. Creation of the ICI to shield political allies implicated in anomalous flood control project. Drug use and incapacity to govern. Yan yon. Ngayon, doon sa second impeachment complaint, yung sa Makabayan Black, yung una na yan, yung ordering or allowing the surrender of former President Rodrigo Duterte to the ICC, hindi yan kasama doon sa second complaint. Saka itong drug use, hindi yan sinama ng Makabayan Black. Sa Makabayan Black, ito lang yung kanilang mga grounds. Ito. Sa Makabayan Black, ito yung grounds ng Makabayan Black. Basahin natin to. Ito yung sa Makabayan Black, mga kabunyog, mga kababayan. Sa second complaint, ito naman yung sa second complaint, ang mga grounds ng Makabayan Black, Makabayan Coalition ay, ito yung grounds, betrayal of public trust. Pangalawa, committing 3 impeachable acts, including the adoption of the baseline balanced managed BBM parametric formula in allocating infrastructure projects that led to ghost, substandard, and overpriced flood management projects, abusing his authority to use unprogrammed appropriations, benefiting from the kickback scheme in the flood control mess. So kung mapapansin natin, yung sa Makabayan Black na yung second impeachment complaint, wala yung tungkol kay Duterte. Wala rin yung tungkol sa drug use. Doon sa unang impeachment complaint, mayroon. So ngayon, ang tanong, ito bang mga grounds na ito ay pasok sa impeachable offenses? Kapag pasok yan, sufficient in substance. Yan yung yan yung pagdidesisyonan ngayon. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya abangan natin yung pag-aanuhan ngayon. Ayon sa mga ayon sa ilang mga lawyers, ang sinasabi nila, mas may substance itong sa Makabayan Black. Kasi sa Makabayan Black, hindi nire-raise yung issue ng pag-aresto kay Duterte. Pangalawa, hindi ini-issue yung hindi nire-raise yung issue ng yung tungkol sa drug use. Kasi yung mga issue na yun, hindi naman talaga yun, hindi papasa yun sa sufficiency in substance. Yung drug use na yun. Sa mga DDS, pasado yun. Gusto nilang pag-usapan yun. Kasi yun yun ang paulit-ulit sila, bangag. Pero pagdating sa impeachment, hindi lulusot yun. Kaya yung sa Makabayan Black, ang final ng Makabayan Black, nakalimit sila doon sa, ang argumento ng Makabayan Black, yung mga nangyaring mga anomalya sa budget, yung grabing pangyayari sa budget, sa tingin ng Makabayan Black, kapabayaan ng presidente yun. Sa tingin ng Makabayan Black, command responsibility. Kaya, dahil command responsibility niya yun, impeachable offense yun. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pero ang tanong, sa parte ba ng mga kongresista na miyembro ng House Justice Committee, i-consider ba yung aksyon ng presidente bilang yung kanyang command responsibility, yung kanyang mga kapabayaan sa issue ng budget, ay pwede bang ituring yun na impeachable offense? Yan ang magiging sentro dyan. Yan ang magiging sentro dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, sa tingin ng mga kongresista, yung bang mga nangyari sa budget, halimbawa, pinirmahan ng presidente yung worst budget sa history, yung 2025 budget, bakit hindi niya ito bunyusisi? Bakit nakalusot sa kanya ito? Pangalawa, yung mga unprogrammed appropriations. Pangatlo, yung mga allocables, yung mga ginawa nila Saldico, yung ginawa nila Cabral, bakit nakalusot sa kanya yon bilang presidente? Para sa Makabayan Black, command responsibility ng presidente yon.
Dahil command responsibility niya yon, nawala ang tiwala sa kanya ng tao, betrayal of public trust. Kaya impeachable offense yan. Pagdating ngayon sa mga kongresista, magdidebate yan, didesisyonan yan. Yung bang mga nangyaring iyon sa budget, sa unprogrammed appropriations, yung mga anomalya sa flood control, may pananagutan ba ang presidente doon? O yan. Yan yung ano dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa tingin ko, yung mga issue tungkol dun sa, yung kasing unang impeachment complaint, nire-raise pa rin yung issue ng pag-aresto kay Duterte. Sa tingin ko, hindi na yan pag-uusapan. Pangalawa, yung tungkol sa bangag-bangag issue sa drug use. Sa tingin ko, hindi rin i-consider yon ng ano, ng House Justice Committee. Matututok talaga diyan tungkol doon sa pananagutan ng presidente sa mga mga anomalya sa budget. May pananagutan ba ang presidente doon? Pwede na ba yung command responsibility na maging grounds para siya ay ma-impeach? Yan yung magiging central na issue diyan. Kaya ano ito? Marami ang nagsasabi na mahihirapan lumusot ngayon. Kasi siyempre karamihan ng mga miyembro ng Justice Committee, mga kongresista yan na supporters ng presidente. Saka pag sinabi nating budget, involved din dyan ang Kamara. Involved din dyan itong mga kongresista. So, parang anong magiging desisyon kaya ng Justice Committee? Pero, anyway, abangan natin ano kaya ang magiging desisyon nila. Magbubutuhan yan mamaya. Magbubutuhan yan mamaya. Pwede kasing ang mangyari dyan, ngayon, paano kung pumasa ngayon sa sufficiency in substance? Magpuproceed tayo sa mini trial. Kapag nakalusot ngayon sa sufficiency in substance, kahit yung isa lang sa dalawang impeachment complaints, or kapag pareho pumasa sa sufficiency in substance, katulad ng nangyari ko hapon, pumasa sa sufficiency in form, magpuproceed tayo sa mini hearing, mini trial. Ibig sabihin, yung mga nakalistang testigo doon, ipapatawag. Yung mga mga dokumentong nakalista doon, ipipresent. Pagdidebatihan. Bakit kailangan magdebate? Kasi i-determine kung sufficient yung para magkaroon ng probable cause. Kumbaga, sa pangatlong step, yung hearing na mismo, probable cause na ang i-determine dyan. May sufficient bang ebidensya at testigo para ma-determine na may probable cause? Pag nagsabing may probable cause, papasa yan, dadalhin yan sa plenary. Pag nakarating yan sa plenary, medyo mabigat na yan sa presidente. Kasi ibig sabihin, babantayan niya na yan. Pero kung dito pa lang, patayin na yan sa sufficiency in substance, wala nang problema ang presidente. Kapag napatayan ngayon sa sufficiency in substance, magkukonsentrate na itong Justice Committee sa impeachment kay Sara. Kasi ang nangyari ngayon, mag-o-overlap yung dalawa eh. Final na kahapon yung mga impeachment complaints kay Sara eh. I-refer na rin yun sa Justice Committee. I-refer na rin yun within 10 days. Kaya ngayon, kapag pumasa ito sa sufficiency in substance ngayong araw, maghihiring. Sa hearing, mga ilang araw yan, medyo matagal-tagal yan kasi papasagutin ang presidente dyan. Pero kapag sinabi ngayon wala, kahit isa doon sa dalawang complaints, walang pumasok sa sufficiency in substance, pus na ngayon. Dismiss na. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.